pagdalo sa umagang ito. Amen. Hallelujah. So, ngayong umaga, linggo ng umaga, ay gawain ng ating Panginoon at pinili nating sumamba sa Kanya, sa ating Panginoon ngayong umaga, at pinili nating unahin ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Dalangin ko na huwag tayong biguin ng ating Panginoon ngayong umaga. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Amen. Itong mga nakalipas na ilang linggo ay nasaksihan natin sa ating bansa ang seryoso at nakakapangilabot na mga insidente na kinasasangkutan ng mga kabataan o estudyante. June 12, isang high school teacher ang pinatay ng estudyante sa Bacolod City. June 16, sa Bethel Academy, sa General Trias, Cavite, 7 grade 5 students ang pinagsasaksak ng isang grade 8 student sa loob mismo ng classroom na napanood ninyong lahat. Tama po ba? June 19, sa Cavite National High School, isang 15 years old na estudyante ang sinaksak ang 17 years old na estudyante. Ayon sa balita, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo na nauwi sa suntukan at nang dehado na yung 15 years old na estudyante, meron pala siyang patalim at bigla niya itong binunot at sinaksak niya doon sa bumubugbog sa kanya. June 22, iruin niyo mga kapatid, just 1 month. This month, June lang. June 22 sa San Jose National High School sa Tacloban ay 2 estudyante ang namaril sa loob ng paaralan na ikinamatay ng 3 estudyante at hindi bababa sa 13 ang sugatan. At panghuli, ito hindi na, medyo na iba lang ito, pero kasama pa rin sa pangangaral, itong nakaraang June 25 lang, Thursday, isang lalaki na parang may hawak ng solvent, high na high siguro, ang nanakit ng mga senior citizens sa loob ng jeep. Panood niyo po ba yan? Sa Muntinlupa. Amen? Nakakabahala at nakakatakot ang mga nangyayari sa ating kapanahunan. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Dahil merong isang bagay na nawawala sa napakaraming tao ngayon, at ang isang bagay na ito ang kailangan ng bawat tao. Ang tinutukoy ko po ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, ay ang pagkatakot sa Diyos. Amen? Nakakatakot ang mga nangyayari, nakakatakot ang ginagawa ng mga tao dahil ang mga tao ay walang takot sa Diyos. Amen? Lalo na sa mga estudyante, sa mga kabataan, may nabasa nga ako na ganito, nakalagay dyan sa inyong harapan, what young people need most is not just education, but the Word of God. Hindi lang basta edukasyon ang kailangan ngayon ng mga kabataan, ng mga estudyante. Kailangan nilang marinig ang Biblia. Kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos. Kailangan nilang marinig ang tungkol sa Diyos. Nang sa ganon, mga kapatid, ang mga tao, ang mga magulang, ang mga kabataan ay magkaroon ng takot sa Diyos. Amen. Kaya isama niyo po, mga kapatid, nag-uusap na po kami ngayon. Ipanalangin po ninyo, makapasok tayo sa mga school, sa particular, dito sa Pateros National High School, magkaroon tayo ng campus ministry. Amen. Ito'y maging eye-opener sa mga principal, sa mga teacher, sa mga nangyayari ngayon. Biruin niyo, mga kapatid, ang inaatake ngayon ay mga paaralan. Bakit? Kasi paminsan sa mga paaralan, wala na panalangin. Amen? Ayaw pag-usapan ng patungkol sa Bible. Kaya nakakapasok ang mga demonic spirit. Amen? Kaya panalangin ng mga kapatid, ito'y magbukas sa mga mata ng mga principal na kanilang payagan na makapasok sa kanila ang salita ng Diyos.
Amen? Hallelujah. Yun ang kailangan, mga kapatid, hindi lang ng mga kabataan, kundi ng lahat ng tao, na tayo ay matakot sa Diyos. Amen? Alam niyo, mga kapatid, yun mismo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na ating babasahin ngayon sa ating main text. Amen? Mga kapatid, ito ay seryosong bagay. Amen? Ang paksa ngayong umaga. Tignan niyo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin Matthew chapter 10, verse 28. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin. Ngunit hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos, na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Sabi sa English, contemporary English version, don't be afraid of people. They can kill you, but they cannot harm your soul. Instead, you should fear God, who can destroy both your body and your soul in hell. Amen. Tayo po'y manalangin. Amen. Ngayong umaga, Panginoon, maraming pong salamat sa napakagandang umagang ito, napakagandang pagkakataon na kami po'y muling makasamba sa iyo. Salamat sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito upang sumamba sa iyo at tumanggap ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Tulungan mo bawat isa sa amin, Panginoon. Speak to every heart. Touch every life, Lord God. Banal na Espiritu, ikaw ang malaya at makapangyarihang kumilos sa aming kalagitnaan. Huwag masayang, Panginoon, ang pangangaral na ito. Ikaw ang personal na mangusap at magpagahayag sa bawat isa. Maging, Panginoon, sa mga makakapanood nito sa online, Panginoon Diyos. Speak, Lord God, personally, genuinely into their hearts, Panginoon. Hallelujah. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa iyo, Panginoon Diyos. Ito po ang aming panalangin at marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Mga ngalan po sa pagsang ito, fear God. Amen. Fear God. Sa Tagalog, matakot ka sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Amen? Bakit kailangan nating matakot sa Diyos? Una, amen, because fear of God, amen, leads to right behavior. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagdadala sa atin ng tamang pag-uugali at tamang pamumuhay. Proverbs 8:13, ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhay ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Amen. Ito daw may pagkatakot sa ating Panginoon. Sabi pa sa Proverbs chapter 16 verse 6, sa pamamagitan ng katapatan at katotohanan ay napagbabayaran ng kaliguan. At sa pamamagitan ng takot sa Panginoon ay umiiwas ang tao sa kasamaan. Lahat po ng binanggit ko kanina sa introduction, mga kapatid, ay puro kasamaan. Bakit nila nagawa yun? Dahil wala silang takot sa Panginoon. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan na ang tao ay may takot sa Panginoon. Dahil kapag ang tao ay may takot sa ating Panginoon, amen, lalayo siya sa kasamaan. Iiwas siya sa kasalanan. Amen po ba? Hallelujah! At kapag ang tao ay lumalayo sa kasamaan, sa kasalanan, siya'y makakapabuhay ng matuwid, ng tama, at nararapat. It leads to right behavior. Amen? May takot ako sa Panginoon. Hindi ako magsisinungaling. Right behavior. May takot ako sa Panginoon. Hindi ako magnanakaw. Right behavior. May takot ako sa Panginoon. Hindi ko lulukuhin ang asawa ko. Right behavior. May takot ako sa Panginoon. Hindi ko papastusin ang magulang ko. Right behavior. May takot ako sa Panginoon. Hindi ako mananamantala ng tao.
Right behavior. Nakukuha niyo po ba yung punto, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ang first point, napakasimple. Kapag ang tao may takot sa Panginoon, makakapamuhay siya ng tama, matuwid at nararapat. Amen. Hallelujah. At hindi lang tayo makakapabuhay ng tamang pag-uugali at tamang pamumuhay in public, kundi maging sa ating pribadong buhay. In our own private life, ay makakapamuhay pa rin tayo ng tama. Bakit? Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Dahil alam mo sa sarili mo na lahat ng gagawin mo ay nakikita ng Diyos. Hindi yung wala si pastor na dito. Wala na rin si brother. Wala na rin si sister. Pwede na ako sumat. Pwede na ako maglaro ng ML. Amen? Pwede na ako. Wala naman nakakita. Pwede na ako manood ng porno. Oo, tama. Hindi na nakapaligid si pastor sa'yo pag uwi mo sa bahay, pero nais kong sabihin sa'yo na hindi ka man kita ng mga tao, mga kapatid, kitang-kita ka naman ng Diyos. Yes. Amen? Kahit pumasok ka sa loob ng CR, kahit magtago ka sa loob ng cabinet, nakikita ng malinaw ng Diyos ang ginagawa mo. Dahil lahat ay hayag o lantad sa paningin ng Diyos. Hebrews 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Amen! Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa kanya tayo mananagot. Oo, makakapagtago tayo kay pastor. Oo, makakapagtago tayo sa tatay natin. Oo, makakapagtago ka sa nanay mo. Oo, makakapagtago ka sa asawa mo. Oo, makakapagtago ka sa anak mo. Oo, makakapagtago ka sa mga kapatiran. Pero mga kapatid, sinasabi ng talatang ito, walang makakapagtago sa Diyos. Wala. At kapag nakuha mo ito, kapatid ko sa Panginoon, lahat pala ng ginagawa ko, nakikita ng Panginoon both in public and in private. Ito ang magdadala sa iyo na dapat kang matakot sa Diyos. Pag nakuha mo ito, nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa ko. Kahit mag-isa na lang ako. Mga kapatid, believe me, I pray ito ay magdala sa iyo ng pagkatakot sa Diyos. At kapag ikaw ay meron ng takot sa Diyos, dito ka magsisimulang maging aware o magkaroon ng kamalayan sa mga gagawin at sa mga sasabihin mo. Pag nagiging aware ka na kasi nakikita ng Diyos lahat. Alam ng Diyos lahat. Diba? Nagiging conscious ka ngayon, aware sa mga gagawin mo. Tama o mali? Amen po ba? At dahil aware ka na nakikita ng Diyos ang lahat, aayusin mo, itatama mo ang gagawin mo kahit nasa ang lugar ka pa. Amen? Ito yung pinag-uusapan natin sa first point, mga kapatid. Fear of God or fear of the Lord will lead us to right behavior. Actually, mga kapatid, ito yung pinag-aaralan namin sa discipleship tuwing Sabado. Kung gusto niyo mag-join, napakaganda ng aming tinatalakay. Amen? Paminsan, mga kapatid, ako mismo, kinikilabutan. Dahil mas nakikilala namin kung sino ang Diyos at kung sino tayo sa kanyang harapan. Amen? Ang dami naming natututunan. Mga kapatid, kailangan ng tao matakot sa Diyos. Dahil mabuti sa tao na siya ay may kinakatakutan. Ito ang problema sa panahon natin ngayon. Yung dalawang estudyante na namaril sa Tacloban, nagawa nila yon,
Yes, dahil wala silang takot sa Diyos. Pero isa pa mga kapatid, kung bakit nila nagawa yun? Dahil wala silang takot sa batas. Sabi ng isang kabataan sa kanyang kasama, huwag kang matakot sa gagawin natin. Dahil hindi naman tayo makukulong. Minor de edad pa lang tayo. Biruin nyo yun, mga kapatid. Minor de edad pa lang tayo, hindi tayo ilalagay sa kulungan. Malakas ang loob nila na pumatay dahil alam nila, hindi naman talaga sila makukulong, ilalagay lang sila sa juvenile. Yung juvenile, ito yung mga lugar sa mga minor de edad na nakagawa ng krimen. At doon sa juvenile, aalagaan at papakainin pa sila. Ganun kaganda ang batas dito sa Pilipinas. Diyan pa po ba kayo? Yes. Meron tayong juvenile ministry. Dumadami ang kabataan na pumapasok doon. Anong ibig sabihin nun? Dumadami ang mga kabataan na gumagawa ng krimen. Dahil pwedeng isip nga nila, hindi naman talaga sila makukulong. At alam niyo mga kapatid, yung iba pa nga, nakakalabas. May tinatawag silang community. Pag sinabing yung kabataan na yun ay nasa community, ibig sabihin nakakalabas na siya, nakakauwi na siya sa kanilang bahay, at nakakapamuhay ng normal. Under monitoring lang siya. Kaya pag Sabado, kailangan niyang pumunta sa City Hall para mag-report. Yun nga, every Saturday, meron tayong Bible study doon. Pero ang totoo mga kapatid, may kaso yun. May ginawa siyang masama o mali, pero nasa labas. Nakakalabas. Kaya paano matatakot sila? Ay hindi gumawa ng krimen. Amen. Pero mo nasa labas. Ang isang kriminal, okay naman pala. Gumawa ako ng krimen, pero pinalabas ulit ako. Makagawa nga ulit. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Kaya para sa akin, mga kapatid, lumalakas tuloy ang loob nila na gumawa ng masama dahil magaan ang parusa. Kaya mga kapatid, para sa akin lang po ito sang-ayon ako na bumaba ang age accountability na pwedeng makulong sa talagang kulungan. Sang-ayon ako. Bakit? Kasi nga, kapag walang kinakatakutan ng tao, ayun, ang ginanay maka, aabusuhin niya kung kanyang gustong gawin. At tayong mga tao, amen, kalimitan sa atin, syempre kung wala ka sa Panginoon, automatic ang gagawin mo, puro masama. Amen? Hallelujah! At kung ako rin ang tatanungin, mga kapatid, kung ako lang ito sangayon ako sa death penalty. Pastor, ang lupit mo naman. Pastor, ang harsh mo. Sabi nga kayo ng mga kabataan, Pastor, ang harsh mo. Amen? Hindi po ako malupit. Hindi po ako harsh. At isa pa, bakit ayaw mo? Bakit ka matatakot kung wala ka namang gagawin masama? Dahil ang death penalty ay penalty para sa mga gumawa ng krimen. Kaya alam niyo mga kapatid, duda ako sa ating mga mambabatas na pinipigilan na magkaroon ng death penalty sa Pilipinas. Sa tingin niyo bakit? Kayo may sabi. Kayo may sabi. Kasi baka sila ang nasa unang row. Sila ang nasa unang hanay sa death row. Amen? Tama ba? Alam niyo mga kapatid, sangayon ako sa death penalty para matuto at matakot ang mga tao. Pagkapat natin dito, lahat ng mga papatay, lahat ng mga mangrere, tama ba? Amen? Kasi yung mga nangyayari sa ating bansa ng mga korupsyon, nakawan,
Patayan, yan po ay bunga ng walang kinatatakutan. Amen. Sino sa inyo may anak? Kung kapag tingin mo lang alam na niya, biglang umaamo. Di ba yung may galon? Tapos sino may anak mo? Lumakulit, di ba? Tapos pag tinignan mo, nakita kayo. Yun nga eh, bakit siya pumirme? Bakit siya bilang pumalma? Bakit siya bilang umayos? Kasi takot siya sa'yo. Amen po ba? Ito yun, mga kapatid. Sabi nga ni Chuck Colson, without ultimate justice, people's sense of moral obligation dissolves. Social bonds are broken. Yun na nga, di ba? Piruin mo. Mga kapatid, sa ating lipunan ngayon. Amen. Ang gulo. People who have no fear of God soon have no fear of man and no respect for human laws and authority. Amen? Kapag ang tao ay walang takot sa Diyos, pati ang otoridad at batas, hindi niya na rin gagalangin. Ano ba nangyari ngayon? Diba? Hindi naman talaga tayo makukulong. Ilalagay ka si juvenile, tapos doon may pagkain pa. Libre pa. Kapatid, totoo ba yung pinapangaral ko ngayong umaga? Amen? Kaya mga kapatid, ito ang kailangan ng mga tao. Matakot sa Diyos. Imagine niyo ito mga kapatid. Kung ang lahat ng tao ay may takot sa Diyos. Imagine niyo, lahat ng tao may takot sa Diyos. I believe, mapayapa ang kapaligiran. Doon, naniniwala ako. Mga kapatid, naniniwala ako. Doon totoo mangyayari ang zero crime. Sabi daw nila ngayon, di ba? Zero crime daw. Saan? Pero kapag ang lahat ng tao may takot sa Diyos, doon posibleng mangyari ang zero crime. Walang krimen. Bakit? Dahil lahat ay may takot sa Diyos. Amen? At dahil lahat ay may takot sa Diyos, lahat ay umiiwas sa kasamaan. Hindi ko pwedeng gawin yan. Kasama yan, may takot ako sa Diyos. Lahat ay lumalayo sa kasalanan. Hindi ko pwedeng pasukin yan. Masama yan. May takot ako sa Diyos. Imagine nyo, mga kapatid. Amen? At dahil lahat ay umiiwas, lumalayo sa kasamaan. Siyempre, kabaliktaran, ang gagawin ng tao ay kabutihan. Ang gagawin ng tao ay katuwiran. Ang gagawin ng tao ay magiging tulong papapala sa iba. Amen po ba? Sana nga ganun. Imagine nyo ba mga kapatid? Sana nga ganun. Alam mo, kung lahat ng tao may takot sa Diyos, hindi ka matatakot na lumabas kahit 10 oras na ng gabi. Kahit madaling araw. Bakit? Dahil lahat ng tao may takot sa Diyos eh. Amen? Kung lahat ng tao may takot sa Diyos, hindi ka na mababahala sa iyong anak na papasok sa school. Kasi ang mga magulang ngayon, kinakabahan na sila pagpasok. Di ba? Ito na naman, papasok na naman yung anak ko. Amen? Ano naman kaya mangyayari sa school? Lahat ngayon ng masama nangyari si David, krimen nangyayari sa school. Pero yung pumasok lang yung anak mo, pag-uwi mo tayo na. Kaya pa po ba kayo? Kung lahat, di ba? Tao may takot sa Diyos, wala ka na, ikakabahan na. Wala kang alalahanin. Amen po ba? Kaya ang pagkatakot sa Diyos ay hindi pakinabang sa Diyos, kundi sa ating pakinabang. Proverbs 19:23, ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan, at kaligtasan sa kapahamakan. Pinuin mo, may kaligtasan sa kapahamakan ang pagkatakot sa Panginoon. Ganda ng sinabi, amen, sa New Living Translation, fear of the Lord leads to life, bringing security and protection from harm. Amen. Marami pong napapahamak ngayon dahil ang mga tao ay walang takot sa Diyos. Amen? Kaya isa ito sa mga dapat natin ipanalangin. Ang mga tao, ang ating mga kababayan, ay tunay na makakilala sa Panginoong Jesus at magkaroon ng takot sa Diyos. Ikalawa, pag-usapan po natin, ito ang mas matindi, ito ang mas mabigat. Bakit kailangan mong matakot? Amen sa Diyos. So,
you don't end up in hell. So you don't end up in hell. Kung kanina yung first point na pinag-usapan natin ay panglupa, dito sa mundo, itong second point, amen, kabilang na ang eternity. Walang hanggan na ito. Afterlife, pagkamatay natin, amen, hallelujah. Sa aming tinatalakay sa discipleship, amen, yun nga, meron kang libro na doon nakasentro ang aming talakayan, ang pamagatay, ang pagkamangha sa Diyos. Ang isa sa mga layunin ng aklat na yon ay ipakilala kung sino talaga ang Diyos. Amen? At ang tinutumbok ng aklat na yon na ang pinakakaibuturan o pinakaloob na kalikasan ng Diyos ay kabanalan. Tandaan niyo po yun mga kapatid, ang pinaka-core being ng Diyos, pinakaloob na kalikasan niya, pinakakaibuturan ng katangian niya ay kabanalan. Sa panahon po kasi natin ngayon, ang palaging pinapakilala ng mga tao tungkol sa Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Tama naman. Ang Diyos ay pag-ibig. Can you say amen? Hindi po ako laban doon. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya lang ito ang problema, nasasagad at naaabuso ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang totoo mga kapatid, kung bakit ang palaging pakilala nila ang Diyos ay pag-ibig, ay upang gawin lisensya para pagbigyan ng kanilang mga masamang ginagawa. Yun ang totoo po palagi. Sa likod ng mga yun, na palagi ang kanilang pinapangaral, ang kanilang pagpapakilala sa Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Para mapagbigyan palagi ang kanilang mga mali at masamang ginagawa. Okay lang naman magkiloob. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Okay lang naman magsinungaling. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Okay lang naman makipag-away. Di ba ang Diyos ay pag-ibig? Mahal ako ng Diyos kahit anong ginagawa ko. Di ba pwede naman maging immoral? Pwede naman mamalumya? Pwede naman mamboso? Kasi di ba ang Diyos ay pag-ibig? Kahit anong gawin ko, tatanggapin niya ako, patatawarin niya ako kasi ang Diyos ay pag-ibig. Pero ngayong umaga, mga kapatid, tama, ang Diyos ay pag-ibig. Pero lagi mong tatandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay banal. God's love is holy. Amen? Para mas maintindihan natin, mga kapatid, si Isaiah, isang propeta, ay nagkaroon ng napakagandang pagkakataon habang siya ay nasa templo. Ipinakita sa kanya ang nangyayari sa langit. Amen? Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. Noong taon ng pagkamatay ni Hari Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Kita niya mga kapatid, nagkaroon siya ng heavenly vision na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay nakatakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang, ito yung mga anghel, sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak nakatakip sa kanilang mukha, ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa, at ang 2 ay pinagamit nila sa paglipad. Verse 3, sinasabi nila sa isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Ang gusto ko pong bigyan ng pansin dyan ay yung talatang 3. Verse 3, yung mga anghel ay nagsasabi sa isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Pansinin niyo ito mga kapatid. Hindi ba napakadaming mga magagandang katangian ng ating Diyos? Ang Diyos ay mabuti. Amin po ba? Pero hindi nila sinasabi na mabuti, mabuti, mabuti. Ang Diyos ay tapat. Amin po ba?
Pero hindi nila sinasabi, tapat, tapat, tapat ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Pero hindi nila sinasabi pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Kundi ang sinasabi ng mga anghel ay banal, banal. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang pagpapakilala nila sa Diyos ay banal. Ang ini-introduce nila sa lahat ng nilalang, ang Diyos ay banal. Ang sinasabi nila kung sino talaga ang Diyos ng langit, ang Diyos ay banal. Inaawit natin yan mga kapatid. And the angels cry, holy. All creation cries, you are lifted high, holy forever, forever, ang kabanalan ng Diyos habang buhay. Wow. Yan yun, diyan may katang yun. Hindi angels cry. Kasi ang sinisigaw nila, ang sinasambit nila, ang sinasabi nila, banal, banal, banal ang Panginoon. Inawit din natin yan last Sunday night. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Amen. At alam niyo mga kapatid, maniniwala ko sa sinasabi nila. Itong mga anghel na to. Alam niyo kung bakit? Dahil kasama nila mismo ang Diyos. Kaya siguradong kilala nila ang Diyos. Kilala nila kasama nila mismo. Kaya pinapakilala nila sa buong sandaigdigan, ang Diyos ay banal. Amen? At ito rin ang gusto iparating ng Diyos sa bawat isang ngayong umaga mga kapatid. Ang Diyos ay banal. Kayo nga lahat, ang Diyos ay banal. Ang pinaka-core being ng Diyos ay kabanalan. Oo, mabuti ang Diyos, pero ang kabutihan ng Diyos ay nakapaloob sa kanyang kabanalan. Oo, tapat ang Diyos, pero ang kanyang katapatan ay nakapaloob sa kanyang kabanalan. Oo, ang Diyos ay pag-ibig, pero ang kanyang pag-ibig ay nakapaloob sa kanyang kabanalan. Kung baga mga kapatid, pakinggan mo ito, sa lahat ng kalikasan at katangian ng Diyos, ang pumapangibabaw ang kanyang kabanalan. Una sa listahan, sino ang Diyos? Ang Diyos ay banal. Saka pa lang yung mga susunod. Amen po ba? Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng kabanalan? Ang kabanalan o holiness ay to set apart. To set apart from sin. Paghiwalay sa kasalanan. Sa madaling sabi mga kapatid, ang kabanalan at kasalanan ay magkaibang bagay. Ang sabi ko, ang kabanalan, kasalanan ay magkaibang bagay. Hindi sila pwedeng pagsamahin sa isang lugar. It contradicts each other. It repels each other. Anong ibig sabihin nun? Tinataboy nila ang isa't isa. Ang kabanalan at kasalanan. Ganun ang Diyos sa kasalanan. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin sa isang lugar. Contradicts each other. Repels each other. Kinabubuhian ng Diyos ang kasalanan. Simula ng kanyang likhain ng sanlibutan hanggang sa oras na ito, June 28, 2026. Hate na hate ng Diyos ang kasalanan. Pastor, paano mo nasabi? Isaiah 59, chapter 1, verse 2. Makinig kayo. Pero sabi ng Bible, makinig daw kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Verse 2, ngunit ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit niya ngayon tinalikuran at hindi na siya makikinig sa inyong mga dalangin. Mga kapatid, hindi sa inyong mga
Baka pwedeng ito ang dahilan. Bakit kaya hindi nakikinig ang Panginoon sa panalangin ko? Examine yourself. Check your heart. Baka may hidden sin. Kasalanang hindi mo inihahayag. Kasalanang tinatago at hindi pinagsisisihan. Sabi ko kanina, wala tayong may tatago sa Diyos. Pag ikaw ay nasa kasalanan, ang Diyos ay nakatalikod sa iyo at nakatakip ang kanyang mga tenga. Hindi niya pakikinggan ang iyong panalangin. Di ba sinabi niya? Ang kasalanan ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Hindi bingi ang Diyos, kundi dahil sa iyong kasalanan, nagbibingi-bingihan ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, ganito ang turing ng Diyos sa kasalanan. Isa pa, pamilyar na pamilyar ito sa atin, Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito, grabe na talaga ito. Amen? Ganito katindi ang hatol ng Diyos sa kasalanan. Ang kabayaran ay kamatayan. Amen? Kapatid, sa mga talatang ito na binasa natin, nararamdaman mo ba ang damdamin ng Diyos pagdating sa kasalanan? Tiruin mo, ang kabayaran, ang kasalanan ay kamatayan. Kapag nagkasala, mamamatay. Amen? Talagang ayaw na ayaw ng Diyos. At dito, papasok ang second point. Amen? Hallelujah. Kapatid, tingin kayong lahat sa akin. Tingin kayong lahat sa akin. Seryoso itong susunod na sasabihin. Oo, ang Diyos ay pag-ibig. At mahal ka niya. Mahal ka niya. Mahal niya tayong lahat. Pero kung patuloy kang mamumuhay sa kasalanan, gaya ng Diyos na tiisin ka na hindi kanya makasama sa langit. Narinig niyo po ba yun? Narinig niyo ba yun? Kaya ng mahal ka niya, pero dahil namumuhay ka sa kasalanan, kaya kang tiisin ng Diyos. Yes, of course, masasaktan ng Diyos, pero kaya kanyang tiisin na hindi kanya makasama sa buhay na walang hanggan sa langit. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal. Amen. At dahil siya ay banal, hindi niya matatanggap kailanman kasalanan. Diyan pa po ba kayo? Tignan niyo sinabi, nasusunod na akong talata. Psalms chapter 5, verses 4 to 5. Kayo ay Diyos na hindi natutuwa sa kasamaan. At hindi nyo, tignan niyo sinabi, at hindi nyo tinatanggap ang taong namumuhay sa kasalanan. Tama ba yung sinabi ni Pastor kanina? Hindi nyo tinatanggap. Kaya kang tiisin ng Diyos. Dahil nanatili ka, hindi mo pinagsisihan at nagpatuloy ka sa kasalanan. Sino ba sinabi ng Bible? Ay, buksan niyo po, mga kapatid. Amen? Ang mga mapagmataas ay hindi mananatili sa inyong harapan. Ang mga taong gumagawa ng kasamaan ay inyong kinasusuklaman. Kaya mahalagang tanong ngayong umaga, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Maging sa mga makakapanood dito online. Namumuhay ka ba sa kasalanan? Namumuhay ka pa rin ba sa kasalanan? Amen? Ano ba ang kasalanan, mga kapatid? Amen? Sa madaling maunawaan, wrongdoing, evil act, anything that offends God. Bitterness, envy, hatred. Amen? Sinabi natin kanina, atayan, nakawan. Pero alam niyo mga kapatid, may isa akong idadagdag.
not prioritizing God. Alam niyo, mga kapatid, ang totoo, tingin po kayo sa akin. Naaawa ako sa mga taong hindi nagpapahalaga sa Diyos at sa Kanyang gawa. Yung araw ng linggo, tapos mag-iisip ka pa kung saan ka pupunta. Sunday na yun, saan kaya? Sa mall na nga lang. Sa birthday. Mga kapatid, matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Yun ang dapat mangyari sa iyong paglabas mo sa lugar. Tapos nakapakinig pa ako kanina. Bakit wala si ganito? Pastor, kasi may basketball, may badminton. Matakot kayo sa Diyos. Amen? O bakit wala si ganito? Pastor, maglalaba daw. Pero kung inyong mga kapatid, ganun kababaw ang pagtingin mo sa Diyos, ipagpapalit mo ang Diyos sa paglalaba? Then you want to go to heaven? Oh, come on! Oh, come on! No! I will tell you, you will not go to heaven. Wala kang pagpapahalaga sa church, nagawain, gusto mo pumunta sa langit. Oh, come on, mga kapatid. Pagka-seryosohan tayo ngayong umaga. Kaya ba po ba kayo? Hindi ako galit. Gusto ko lang kayo mapunta sa langit. Amen? Harap ka sa kanya, yes, langit na. Sabi ng Diyos, langit na. Amen? Niyanino mo nga, hindi ko makita doon sa church pag linggo. Gusto mo pumunta sa langit, pero yung pinakamalapit na church, hindi mo mapuntahan. Yaman mo ba kayo? Matakot kayo sa Diyos na kayang ilagay kayo sa impyerno. Yaman mo ba kayo? Ayos mo ba yung pangalan niya? Amen. Amen. Balikan natin yung ating main text. Bakit tayo matakot dapat sa Diyos? Sinabi ko, Matthew 10:20, huwag kayong matakot sa mga gusto pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin. Ngunit hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayang buksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Yes, mga kapatid, sabihin na natin yung mga kaharap ko ngayon. Pastor, I'm saved. Di ba? So, talagang tinalikuran ko na yung aking mga kasalanan. Okay, sige. But how about your loved ones? Ikaw lang? Ikaw lang? Ikaw may takot sa Diyos? Kamusta naman sila? May takot kaya sila sa Diyos? Nandiyan pa po ba kayo? Pero yun mga kapatid ha, matakot kayo sa bakit ako matatakot kasi kaya niyang ilagay ang tao sa impyerno. Wala kang takot sa akin nung nabubuhay ka pa. Sige, magkaalaman tayo ngayon. Nandiyan pa ba kayo? Mga kapatid, ang buhay dito sa mundo ay hindi habang buhay. Pansamantala lang. Darating ang araw, bawat isa sa atin, haharap sa Diyos. Whether you like it or not. Amen po ba? Ilalagay ng Diyos sa impyerno mga taong namumuhay sa kasalanan. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita sa tagpo na yan. Si Jesus mismo. At binanggit niya yung impyerno. Anong ibig sabihin nun? That hell is real. Dahil hindi naman nagsisinungaling si Jesus. Tama po ba? Ang ating Panginoon. At nais kong sabihin ngayong umaga, hell is not a joke. Because hell is eternal. Walang hanggan. Hindi natatapos. Hindi natatapos ang pagdurusa. Hindi natatapos ang paghihirap. Pero yung mga kapatid, amen, may mga ilan nga dito. Amen. Dito pa nga lang sa mundo, gusto mo nang sumukot dahil nahihirapan ka na. Huwag mong naisin na ikay mapunta sa impyerno dahil doon wala nang katapusan ng paghihirap. Kaya hell is not a joke. Amen. So anong kailangan natin gawin?
in 1 Peter chapter 1, verses 16 to 17, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Sabi ng Diyos, walang pinapagura ng Diyos, pinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya. Habang naninirahan pa kayo sa mundong ito, habang naninirahan pa kayo sa mundong ito, dahil lang ng isang araw, iiwanan natin ang mundong ito. Habang nandito pa daw tayo sa mundo, magpakabanal daw tayo dahil banal ang Diyos. Sino ayaw mapunta sa impyerno? Ito yung sinasabi ng Diyos. Magpakabanal. Set apart from sin. Anything that offends God, hindi ito sa Diyos. Hindi ito kalooban ng Panginoon. Lalayo ako dito. Amen po ba? Yeah. Amen? Yung igalang nyo siya dyan, ito po'y malalim na paggalang. Ito po'y ibig sabihin ng fear God o fear of God. Fear of God is reverential fear. Nakalagay ata dyan sa inyong harapan. To treat someone with reverence is to show them intense respect. Amen? Kaya halimbawa ko sana dito sa Pilipinas, kaya lang, medyo magulo yung ating government ngayon. Amen? Halimbawa ko na lang sa United Kingdom. Sa United Kingdom po kasi mga kapatid, sila doon ay mga royalty. Hindi po pangulo ang kanilang namuno sa kanila. Hari, king. Yes, hanggang ngayon may king. Sila King Charles, mga gano'n. Amen. Sa United Kingdom, hari. At alam niyo mga kapatid, kapag dumaan ng hari, hindi mo pwedeng siksitan ng hari. Sino sa inyo kayo? Yung hari. Pag tumingin sa yung hari, sino sumitsit sa akin? Hulihin niya. Pwede kang ipakulong. Bakit mo ako sinisiksitan? Hari ako. Amen po ba? Amen. Yun ang deep respect or intense respect. Kung iba nga kapag tumataan yung hari, iba yumuyo pa sila. Tama ba? Pagdadaan yung hari sa harapan, Leo. Hindi mo pwedeng gawin yun sa harapan ng hari. Amen po ba? Amen. Yun din daw ang gusto ng Diyos na gawin natin sa Kanya. Malalim na paggalang. Sino po naniniwala ngayong umaga, hindi mo pwedeng biru-biruin ang Diyos. Amen. Hindi mo pwedeng biru-biruin ang Diyos. God cannot be mocked. Hindi ko na nilagay dyan. Ang itanim ng tao ay isang anihin niya. Yun doon, magkasama yun. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, may nagsabi si J.C. Ryle, holiness is the habit of being of one mind with God, according as we find His mind described in Scripture. It is the habit of agreeing in God's judgment, hating what He hates, loving what He loves, and measuring everything in this world by the standard of His Word. Ito daw yung kabanalan, mga kapatid. Kinamumuhian mo kung anong kinamumuhian ng Diyos. At iniibig mo kung anong iniibig ng Diyos. Amen? Ito daw yung holiness, being one mind with God. Amen? Ito po ang pinaparating sa atin ng Diyos sa second point. Fear God, so you don't end up in hell. Matakot ka sa Diyos upang huwag ka mapunta sa impyerno. May mga kausap pa po ba ako ngayong umaga? Kapatid, this is a serious matter. Hindi nagbibiro ang Diyos. Nagpapakasaya ang mga tao ngayon sa kasamaan, sa kasalanan. Tignan natin pagdating sa harapan ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Ikatlo, ito naman yung magandang balita. Hindi na kasi kayo humingipin. Ikatlo, fear of God makes us experience God's blessings. Amen. Sinong gustong pagpalain ng Panginoon? Amen. Gusto makita ka ba? Sino gustong pagpalain ng Panginoon? Matakot ka sa Panginoon. Isa
Isa ito sa mga pangunahing susi para ma-unlock mo yung mga pagpapala ng Panginoon. Matakot ka sa Panginoon. Amen. Nagamit ko na si Job last Thursday. Amen. Balikan natin ulit siya. Job chapter 1 verse 8 to 10. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siya katulad sa lupa, isang walang kapintasan, at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Ito yung verse 1, di ba? Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot pa si Job sa Diyos nang walang kamali? Hindi ba pinakulan mo siya? At ang kanyang sambahayan, at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Mga kapatid, anong gusto ko iparating sa inyo dito ngayong umaga? Si Job ay may takot sa Diyos. At dahil si Job ay may takot sa Diyos, pinagpala siya ng Diyos. Lahat ng gawa ng kanyang kamay, umuusbong sumasagana. Mga pag-aari niya dumami. Kasi si Job may takot sa Diyos. Pansin niyo ba? Isa sa mga katangin, lumalayo sa kasamaan. Kaya napakarami niyang hayop, di ba? Kasi noong una, amen, sa Bible times, ang isa sa mga sukatan ng yaman ay yung dami ng bilang ng mga hayop. Napakarami niyang mga hayop, mga kapatid. Pag binasa niyo yung Job chapter 1, sa mga unang verse, siya daw ang pinakamayaman sa lugar nila. At isa sa mga katangian ni Job kung bakit siya pinagpapala ng Diyos, si Job ay may takot sa Diyos. Lumalayo sa kasamaan, matuwid na lalaki. Amen? Pero yun yung mga kapatid, yung dumami ang kanyang mga pag-aari, it speaks about material blessing. Di ba? Yun ang gusto ng marami sa atin. Tama ba? Oo, mga church. Di ba? Material blessing. Dumami yung kanyang mga ari-arian. Ibig sabihin ng material, nahahawakan mo. Possession of material blessing. Pinagpala si Job dahil may takot siya sa Diyos. Kamusta ka kapatid sa Panginoon? Naghahanap ka palagi ng pagpapala. Pero kung wala kang takot sa Diyos, sorry, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? At alam nyo ng Diablo, alam nyo ni Satanas, amen, na ang may takot sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Alam yun, kaya nga binanggit niya, ni Satanas, natatakot ba siya sa Diyos? Sa'yo? Sa Diyos? Amen? Na dahil pinagpapala mo siya, ano sabi? Natatakot ba siya sa Diyos na walang kapalit? Kasi natatakot siya sa'yo, kaya pinagpapala mo siya eh. Amen? Kaya sa tagpong ito mga kapatid, gustong alisin ni Satanas kay Job ang takot sa Diyos. Dahil hindi natutuwa ang kaaway na pinagpapala ka niya. At na-enjoy mo yung mga blessing ng Panginoon. Hindi natutuwa si Satanas mga kapatid. Amen? At yun din ang gustong gawin ng Diyos. Amen? Sa atin. Gustong gawin ng kaaway sa atin. Na kapag dumadaan tayo sa may hirap na kalagayan sa ating buhay, sinong dumadaan niyo sa mga may hirap na kalagayan sa iyong buhay? Amen. Kasi dito ang purpose ni Satan, tanggalin mo lahat kay Job. Kasi magagalit sa Diyos kapag nahihirapan mo. Yun ang gustong gawin ng kaaway sa'yo. Pahirapan ka, at kapag nahihirapan ka na, you will curse God. Susumpain mo ang Diyos, magagalit ka na sa Diyos. At alam niyo mga kapatid, kapag nagsimula na mangyari yun, lumabas na yung mga masama laban sa Diyos, ibig sabihin nun, nawala na sa iyo pagkatakot sa Diyos. Kasi nagsalita ka na ng masama laban sa Diyos. Ano ba naman buhay ito? Ganito pa talaga mag-important. Puro na ng problema, puro. Wala nang takot sa Diyos. Yun ang gustong gawin ni Satan kay Job. Kailangan mawala kay Job ang takot sa Diyos. At dyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen. Tingnan nyo, kagaya ng ginawa ng asawa ni Job, di ba? Ano, magiging tapat ka pa rin ba sa Diyos? Sumpahin mo na ang Diyos at mamatay ka na. Pananalita ng walang takot sa Diyos. Pero yung pinapasumpa niya ang Diyos, sumpahin mo na ang Diyos at mamatay ka na. Sabi ng asawa ni Job. Amen po ba? Amen. Kaya mag-ingat tayo ngayong umaga mga kapatid na huwag mawala ang takot sa Diyos sa ating buhay.
Dahil ang takot sa Diyos ay maghahatid sa atin ng mga pagpapala ng Diyos. Isa-isahin natin mga kapatid. Babasahin ko lang yung mga verse. Psalm 25 verse 14, ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay para sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang tipan ay ipinaalam niya sa kanila. So, ating topic namin kagabi. Amen? Sabi sa English, the Lord is a friend to those who fear Him. Mga kapatid, kapag may takot ka sa Panginoon, nagiging kaibigan mo ang Panginoon. Imagine, kaibigan mo ang Panginoon. Wow! Iwanan na ako ng mga kaibigan ko, basta ang kaibigan ko ang Panginoon. Pero wala yung kaibigan ng Panginoon, yung mga natatakot sa Kanya. Anong ibig sabihin ng kaibigan? Kaibigan ko ito lasunin ko na. Kaibigan yon? Kaaway yon. Tama ba? Ang kaibigan, ibig sabihin, gusto mong gawa ng kabutihan. Pero mo, kapag may takot ka sa Panginoon, kaibigan ka niya, dahil kaibigan ka ng Panginoon, gusto kang gawa ng kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, grabe. Amen. Hindi lang yung nakakatakot yung matakot sa Diyos. May magandang hatid ang pagkatakot sa Diyos. Amen. Hallelujah. Isa pa, Proverbs 1:7. Ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Ang karunungan ay paggawa ng tamang desisyon. Ang karunungan ay pagkakaroon ng tamang pananaw, tamang perspective sa buhay, sa isang sitwasyon, at sa kalagayan mo ngayon. Sa mga nangyari, having the right perspective, kailangan ng karunungan. Yun ang karunungan kung anong dapat gawin. Amen? Tandaan mga kapatid, pakinggan mo ito. Life is about decisions. Kung sino ka ngayon, yan ay may kinalaman sa mga decisions na ginawa mo noon. Yes, believe me. Kung sino ka ngayon, may kinalaman yan sa mga decisions na ginawa mo noon. At kung sino ka magiging bukas, yan ay may kinalaman sa mga decisions na gagawin mo ngayon. Amen. Amen? Hallelujah. At para maging mabuti at maayos ang iyong bukas, kailangan ay maging tama ang mga gagawin mong decisions ngayon. Anong kailangan? Karunungan ng Diyos. At ang sabi sa binasa natin, ang pagkatakot sa Panginoon, simula ng karunungan. So magkaroon ng karunungan ng wisdom sa mga gagawin mo ngayon sa iyong buhay, matakot ka sa Panginoon. Wisdom ang isa sa mga hatid ng pagkatakot sa Panginoon. Sa Proverbs 14:27, ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay. Sinong gusto nang umalis? Sawa ka na sa buhay, huwag ka na matakot sa Panginoon. Pero kung, amen? Pagkatakot sa Panginoon, nagpapahaba daw ng buhay. At maglalayo sa iyo sa bitag ng kamatayan. Proverbs 22:4, ang nagtimpala sa pagpapangumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Riches, honor, and life. Amen? Psalms 147:11, ngunit ang Panginoon ay nalulugod sa mga natatakot sa Kanya. Sa Kanyang tapat na pag-ibig ay umaasa. Kaya pagpapalain pala talaga ng Panginoon yung mga natatakot sa Kanya. Kasi yung mga natatakot sa ating Panginoon, kaluguran ng ating Panginoon. Natutuwa siya, nasisiyahan siya, natutuwa ako dito, may takot siya sa akin. I will bless him, I will bless her. Amen po ba? Deuteronomy 6:24, at iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga tuntunin ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin magpakailanman. Ikabubuti natin magpakailanman. Ikabubuti natin magpakailanman. Pag may takot ka pala sa Panginoon, yan ang ikabubuti mo. Magpakailanman. Diyan po ba kayo? Amen. Amen.
Sa aking pagtatapos, mga kapatid, yung pagkatakot sa Panginoon, dahil may takot ka sa Panginoon, alam nyo, yan ay magpo-produce pa ng magandang testimony sa iyong buhay. Ay, kwento ko na ata ito, yung naalala ko noon, meron nagtitinda ng Shanghai, dito, 2 years ago ata, sa ilalim ng barangay dyan, kung may pila ng tricycle. So, bumili kami, may practice ata dito sa church. So, after ng practice, kakain kami. Ang binili ko ay 2 styro. Parang ang 12 pesos ata isang Shanghai, parang gano'n. Kalimutan ko. So, 2 styro binili ko kasi marami may mga nagpa-practice. 180 jump ata, mag-180 jump. So, hindi ko na chinek. Pag-uwi namin, sa halip na 2 styro ang naibigay sa akin, 3 styro yung naibigay sa akin. So, sobra ng 1 styro. Alam niyo mga kapatid, sinoli ko yung 1 styro. At eksakto, kapag soli ko nung styro, amen, nandoon si Kapitana Alma. Yung kapitan dito sa barangay Poblasyon. Tapos yung nagtitinda, medyo matamlay, malungkot, nangihinay siguro kasi nga naman, benta yun eh. Pero nung nakita niya ako, kasi nakilala niya ako, ikaw yun, sir. Binalik ko, sobra po, ng 1 styro. Grabe yung pagpapathank you niya sa akin. Thank you po, thank you po. Eh, si Kapitan ng Alma, nakita yung nangyari. Kasi ba yun? Eh, si Pastor pala yan eh. Kilala kasi ako ni Kapitana kasi nung una kami narito sa Pateros, nakapag-children's outreach kami sa tabi ng bahay nila doon sa Castule. Pinipicturean pa nga kami ni Kapitana Alma. Tama yan. Tuloy sa mga dalawa pa na kami ni Rolin. Amen? Sabi tuloy ni Kapitana, si Pastor pala yan eh. Sabi niya nung nagtitinda, ay, Pastor po pala kayo. Thank you po ulit, Pastor. Amen? Ngayon mga kapatid, ang punto ko, paano ko hindi ko sinuli? Kasi isang gabi, napadaan ulit ako doon. Eh, nakilala ko nung nagtitinda, yung bumalik sa akin. Nabinigyan ko ng sobra. Eh, nandun si Kapitana Alma. Sino? Ganakan. Teka, si Pastor yun ah. Hala, si Pastor, hindi nagsusuli ng Shanghai. Amen? Kaya mababansagan ako dito, si Pastor, na hindi nagsusuli ng Shanghai. Pero yun yung mga kapatid, di ba? Testimony yun. Maayos ngayon yung reputasyon. Hindi lang ako, kundi ng church na ito. Kaya pag nakikita ko ni Kapitan Alma, Pastor, amen. Maayos yung pangalan, yung reputasyon, yung pagkakilala sa ating church. Amen. Bakit ko sinuli yung sobrang isang Shanghai? Ay sobrang isang style Shanghai dahil may takot ako sa Panginoon. Maraming beses nangyayari mga kapatid, pati sa McDo, pag kumakain kami, ang order namin, tag isang 1 piece kami ni Rorin. Alam niyo darating sa amin, 4 na 1 piece. Sinusuli namin, sobra po. 2 lang pinorder namin. Ay, sorry po, sir. Pero iba sa inyo, praise God. Alam talaga ng Panginoon, natutuwa ko ngayon. Mga kapatid, matakot ka sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon ng lahat. Tingin kayo sa lahat sa akin. Ngayon lang ito. Yung mga ganong pangyayari minsan, di ba, yung kasan ka may matinding pangangailangan, gipit na gipit. Alam mo mga kapatid, hindi mo alam, doon ka pala sinusubo. Katulad nun, di ba, sobra yung bigat. Eh, sakto nga nagutom ko talaga. Doon, ngayon naman. Nakatingin ng Panginoon. Ay, grabe ng Panginoon. Walang takot sa akin. Hindi sinuli. Hindi lumayo sa kasamaan. Andiyan pa po ba kayo? Pero pag ginawa mo yung tama, Panginoon natutuwa, pagsubok pa na yun, naipasa mo yung kanyang test. Ay, yun nga eh. Yung pagkatakot sa Panginoon, hintayin mo ito. Ang Panginoon ang magre-reward sa'yo. Amen? Basta matakot ka sa Kanya. Pag hindi tama, huwag mong gawin. Ang sabi ko, pag hindi tama, huwag mong gawin. Kahit kailangan na kailangan ko yan.
Hindi masama. Ayokong mangupit, ayokong mag-nudge. Amen po ba? Ayun nga, magiging testimony mo. Kung mahirap niya kapag may kakilala ka pa doon. Hindi ba yung brother doon? Lakas-lakas pa mag-pray. Sondoro ko mo sunsto. Hindi lang susulyan naman. Kapatid, ngayong umaga, amen. May takot ka ba sa Diyos? Takot ka ba sa Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, matakot ka sa Diyos. Amen. Panguling verse na mga kapatid. Ecclesiastes 12:30. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Amen. Duty daw ng bawat tao na matakot sa Diyos. Amen. Ibig sabihin ng duty, kailangan gawin. Duty. Amen. Kanino ka makikinig? Sa matalino o sa mangmang? Matalino. Kanino ka makikinig? Sa matalino o sa mangmang? Sino nagsabi sa matalino? Amen. Sa matalino. Mga kapatid, ang nagsulat ng Ecclesiastes ay ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Ang kanyang pangalan ay si Solomon. Amen. Siya ang nagsulat niya. Karamihan ng mga binasa natin kanina sa Book of Proverbs, si Solomon din ang nagsulat. Amen. Solomon, may takot sa Panginoon. At nakita, naranasan niya mismo sa kanyang personal na buhay ang pagkilos, pabor at mga pagpapala ng Panginoon. Bakit? Dahil may takot siya sa Panginoon. Ang sabi niya, huling payo niya, matakot ka sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, panguli, the blessings and the favor of God will be found in our lives as we fear the Lord. Amen? Sino may takot sa Panginoon? Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, itong mensahe ng pangunaga. Fear God. Fear God. Amen. Makakapamuhay ka ng tama. Kahit nag-iisa ka. Kasi may takot ka sa Panginoon. Amen? Hindi ka ilalagay, hindi ka mapupunta doon sa lugar na ayaw mong puntahan pagkamatay sa impyerno. At pangatlo, nagkakatid pala ang takot sa Panginoon ang pagpapali. Amen? Amen? Magsiyuko tayo ngayong umaga. Praise God. Lord, ilagay mo sa aming mga puso ang pagkatakot sa iyo. Hallelujah. Magpakilala ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hanggang sa oras na ito, Panginoon, namumuhi ka sa kasamaan, sa kalikuan, sa kabaluktukan, sa kasalanan, Panginoon. Hindi mo kailanman matatanggap ang kasalanan. Tulungan mo, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito. Ang aking mga hindi nagawa o nasabi, Panginoon, ikaw ang gumawa sa kanilang buhay. Ikaw pa rin ang Diyos na buhay. Hallelujah, na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mensahe na ito ay hindi lang manatili sa aming pakinig, kundi ito, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso. Matakot kami sa iyo, Panginoon. Nasa ang lugar man kami, matakot kami sa iyo, Panginoon. Because you are always watching us. Hallelujah. Meron po bang first time ngayong umaga? Praise God. Hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus. Kung wala, amen, ay mag-altar call. Amen. May mga kailangan tayong isupo sa Panginoon. Pagsisihan. Amen. Ibigay sa ating Panginoon. Kailangan talikuran. Amen. Talikuran mo yung kapatid ko sa Panginoon. Wala yung magandang maidudulot sa iyo. Ang may magandang maidudulot sa iyo ay ang pagkatakot sa Panginoon. Matakot ka sa Diyos. Habang binubuksan natin ang ating altar, mananalangin tayo. Awitin natin, Holy Forever. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat.
Lord, help us, Lord, every believers. Pagkatakot sa iyo, Panginoon. Siglan kami ng takot sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na banal. Hallelujah. Kaya dapat kami magpakabanal, Panginoon. Lord, help us. Lord, hindi lang kami, kundi pati ang aming mahal sa buhay, Panginoon. Pakilala ka nila, Panginoon Jesus. Sila rin magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. All the pain. So is the happiness your day? Is the greatness your name? Stands above the heaven. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above the heaven. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy. Oh, I think magsilayong lahat. If you've been forgiven ng and if you've been ready to sing a song forever. If you want in freedom, if you want, and if you want, sing a song. We'll sing the song. And the angels all creation now. Oh, you are lifted. Oh, are we forever? You know, people sitting around the house. Oh, holy, you will always. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Pwede po sa naman na natin. Magpakailanman, you are holy forever. Diyos ng nilaga, ang buong mga nilalang ay sasambihin, isisigawan na ikaw ang Diyos na banal. Hallelujah. Glory, 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 by your name. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glorify you. Glorify you, God. Hallelujah. Mga kapatid, ang pagkatakot sa Panginoon ay pakinabang sa atin. Pakinabang sa atin. Sa lahat ng tao. Imagine niyo ulit, mga kapatid, kung ang lahat, as in lahat ng tao ay takot sa Diyos. Napakasarap mabuhay. Napakasarap mabuhay. Hindi ka mag-aalala kung may gagawa ba sa inyo masama. Kasi lahat ay may takot sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin ang ating bansa, ang ating mga kababayan, makakilala sa Panginoon, magkaroon ng takot sa Diyos. Mag-pray tayo, Brother Joseph.
Praise God, hallelujah, Panginoon, ang mga banal na mga pagsilong sa namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita namin napakinggan, Panginoon. Thank you for forgiving us, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Lord, tunay nga, Panginoon, na naging banal, Panginoon, na dapat kami magkaroon ng banal na pagkatapos sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa bawat mananampalataya na narito, Panginoon, nakapakinig ng iyong salita, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa kaunawaan, Panginoon, O God, ng iyong tunay na katangian, Panginoon, O God, na ikaw ay hindi lang pag-ibig, Panginoon, kundi ikaw ay Diyos na banal, Panginoon, at pinamumulian mo ang kasalanan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, O God, na sa aming pastor, Panginoon, na yung inanoy, Panginoon, O God, tinulungan upang maipaliwanag, Panginoon, ang pangangaral ngayong umaga. Lord, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-uwi, sa aming mga tahanan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin na sa pangalan ni Jesus dahil magsabi na Amen. Amen. Maraming pong salamat sa inyo lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.